Hello mga lods, good evening. At ito, welcome back sa ating muting channel. At magandang gabi. Gabi tayo titira ng amplifier. So ito, meron tayong pasyente na isi-share ko sa inyo. Concert EB502. So ayan, EB502A. So ito yung old model. So tanggal yung dito. So tingnan natin kung repair lang ba ito or recondition na. Sisilipin natin. Pero mukhang kinalawang. Mukhang ito recondition na naman to. So ayan, thank you pala sa walang sawang suporta mga lads, ano. Salamat sa pagdalaw ulit sa ating muting channel, sa walang sawang panunood sa ating mga content na binabahagi, no, sa every upload. Inaabangan nyo. Thank you talaga. Kahit konti, at least totoo. So walang problema sa atin yun. At ayan, bago natin ito simulan mga lods, ano, ay inanyayahan kita pa subscribe sa aking muting channel at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, at open ko muna. Ayan, open na natin mga lodi ko. So ayan mga idol. Idol. So ayan nga yung kahimtang. Kalawang na po mga idol. So ito na yung ano niya, yung pagmumukha niya, recondition talaga. Grabe, iwan ko kung nabasa ba ito or sadyang sa tingin ko natuluan to. Yun, kahit 1 in 40, 148 ay kalawang, kahit saan may kalawang. So recondition na naman. Tone control, ganun din. Hindi ko alam kung lumangoy sa ba ito. So ayan, lahat pati dun sa ilalim kalawang talaga. Ayun, makikita nyo mga lods. Grabe. Sasabak naman tayo nito sa sa labahan. Original siya, maganda. So yung transformer nya, hindi ako sure kung pure copper. So sa tingin ko nabaha ito mga lods, parang nabaha ata ito. Grabing kalawang. So mapapalaban na naman tayo nito. Dito kulang-kulang na Sorry, condition. Sa tingin ko hindi na to siya pure copper. Ayan So China na siya. Wala yung Venture Samuni. Pero original pa rin naman siya mga lods, Ayan, may concert din siya, marking sa board niya. Tingin ko nabaha to. So ayan, lalaban na natin to. At baklasin ko na muna lahat to. Ito na naman yung trabaho natin. Grabe. Siguro kung may shop ako mga lods, mukhang magtatambak talaga tayo. Ito kasi nga hindi naman isang customer lang sa isang araw magpasok sa shop. Pagka may shop, buti na lang home base ako. Magagawa ko ng kasi pag sa shop medyo need kasi sa shop, maraming gawain kasi, maraming papa-repair, papasok. So tambak lang ng tambak. So doon tayo buti na lang home base lang ako. Kung sino lang yung nakakakilala sa atin ay yun lang yung mare-repair natin. So yun, tingnan mo ano nangyari dito. Bali na, lumusot na. Grabing nito, tulak. Siguro to pinili tong tanggalin itong nabali na RCA. So ito, continue lang tayo. Tanggalin ko muna lahat. Natanggalan natin lahat ng board, pati yung mga wire sa transformer natin. So natanggalan natin. So hindi pala to sa baha na mga lods. Ay asadyang binahayan pala to ng yan, may mga tae pa ng Hindi ko alam kung yan, yung mga ipis, sa tingin ko ipis, tae ng ipis yan. So binahayan pala to ng ipis. Ayan nangyari, ihi pala ito ng ipis. So yung mga sakit need palitan, kinalawang na. Ito dito, mga sakit nya. So
kailangan na itong palitan yung mga sakit kasi nga yan yung magkukos ng ano, lost contact or hindi balance yung tunog. Grabe. Dito ganun din, palitan ng sakit. So ito, lalaban na muna natin para kapag matuyo na ay tuloy-tuloy na tayo, no? So naubusan na rin yung kabintura, bibili ka tayo bukas pang ano, pang repaint sa casing kasi nga ay wala na, kinalawang talaga. So ayan, continue na tayo bukas, ano. Ay, malikabok ko, parang sa bodega na to, eh mga lods, ito yun ang ating concert. So ito yung unahin natin sa lahat ng recondition kasi ito yung nauna nating i-vlog. So ito na, at malinis na yung blower. And then ito, input board, malinis na din. Yan, dito sa ating tone control. Yan, daming kinalawang. And then ayan, ito sa master volume. Malinis na. So, and then dito tayo sa ating mainboard. Ayan, urak ang kahintang. So yan, dito ganun din yung mga ito, kinalawang yung mga ano kaya nakabasa dito sa amplifier ng ating customer. Yan, kailangan palitan natin yung mga terminal socket, kinalawang na. So wala pa namang history of repair, tayo lang yung makaka-virgin nito. So ayan, continue lang tayo at sisimulan na natin tong tanggalin lahat ng pyesa. Let's update tayo sa ating concert na ginawa. So ayan, nabunot na natin lahat. Yun, tanggal lahat ng mga resistor. At yung mga terminal, tinanggal din natin dahil sa kalawang. Ayan, grabe yung pyesa na tanggal natin, dami kalawang na lahat. Yung iba dyan, recycle natin. Ito yung capacitor, hindi pa naman kinalawang siya. So, binunot ko lang siya kasi nga ay para malinisan natin, napasurround man at saka so yung natira is yung Zener diode lang natin, hindi naman siya tinablan ng kalawang. So ayan yung kanyang master volume. So natreat na din natin yan. So ito mga capacitor, Zener signal na switching diode. Ito, hindi pa natin ito tanggalin. Ayan, kinalawang. Hindi ko pa natanggal. Yung dito natanggal ko na. Sa input, yan din, tinanggal ko lahat ng socket. Buo pa naman yung mga resistor niya dito. Hindi pa kinalawang. Dito lang talaga sa tone control niya, tinanggal ko lahat, kalawang. At ayan, nalinisan na din natin, na-treat na natin, So kung nakikita yun sa video natin, ayan, ayan, ito need ko pa tong palitan. So need pa natin bumili. So hindi pa natin ito matapos ngayon kasi wala ako yung ibang parts, yung lalo na yung ito, yung mga mylar na to, wala akong stock. So nag-order na ako, so antayin ko na lang yung magdating. Saka natin to pero unahin natin tong taniman tong pinaka at saka balik na mga resistor, taniman na natin siya. So ayan, so mauna pa siguro yung iba kasi yung iba hindi naman siya okay naman yung tone control kasi dito sa tone control hindi ko nakapag-kumpleto ng parts so yung dito lang tayo nakapag-kumpleto. Yung resistor walang problema, kumpleto tayo, pero yung mga capacitor hindi kumpleto. Pwera lang dito sa mga capacitor, ito yung sa mga input sa audio, ito meron tayo. Yung mga mylar lang wala ako. So yan, mukhang bago na ulit. At yung casing yan dito lahat ito yung mga need ko na recondition. Yan, dami mga lods. Ito yung concert natin, bago na, pailawin natin. So yan, ito recondition din to. Ito upgrade. Yung isa din andun sa labas, upgrade din So mayroon pa tayo isang upgrade. Ito upgrade din to, galing to sa pinadala sa atin Manila.
Ito, tatlo galing Davao. So, ito yung sa concert. Ayan, hindi ko nahanap yung isang ano niya. So, na-epoxy ko na yung mga natanggal, no? So, ayan, makikita nyo sa video natin. Makikita nyo lang yan. So, ayan. Tsaka may dumating bago. Tatlo. Ito, may bago na naman dumating. Ayan, no? Meron pa ito, isa nakasilupin. Amplifier din. Okay, may dalawa pa. Hindi ko na yun nasikaso kasi hindi naman nag-update yung may-ari sa akin. So, ayan. Continue na lang tayo. At unahin ko siguro yung DB Audio or yung ano, yung Pro Mac. Pili na tayo dun sa dalawa. Kasi ito, medyo matatagalan pa to, no? Ito naman tol, update tayo sa ating concert AB502. So, original na AB502, no? So, ayan. Ayan, no? So, ito, palit talaga lahat. So, dumating na pala yung ano, parts ng ating tone control. So, itong mga capacitor. Mylar, ano. So, rami-rami in order natin. Para dito kasi ito kasi ano, kung nakita nyo sa video natin, naubos to, no. Itong mga to, oh. Ito. Ayan, yung 682, 102, 682, 332 na mga Mylar. Pati dito sa kanyang echo effect na banda 368, 384, 383, 823, 561 ceramic, ano. So yan lahat. So ayan, ito na yun siya, bago lahat. Ayaw natin na burautin natin si customer kasi gusto ko yung serbisyo ko pulido para naman ay alagaan natin, kumbaga alagaan natin yung pangalan natin, ano. Kasi yan lang yung, ito lang yung bumubuhay sa akin kasi nga ito yung career na kinarir ko. Ito yung, kumbaga ito yung profession na ginusto ko, kaya mahalin natin. Kaya balik din natin sa customer. So singilin natin sa presyo yung customer, ibalik din natin yung magandang serbisyo. Kung may problema man magbaback job, so ayun, tanggapin pa rin natin. Libre natin yun sa kanila. Kung may masunog man, so libre na lang yung labor, sa kanila lang yung parts. So ganun lang. Basta bago pa lang sa ano natin, covered pa sa ating warranty na binibigay. Kasi pag nasunog kasi yan, ibang usapan na yon. Kasi nga, kunyari ito, ma-recondition natin. Pag dito sa atin galing, okay. Tapos pag doon sa kanila sunog, so it means hindi tama ang paggamit ng ating customer, ano. So ayan. At explain lang din natin sa kanila ng maliwanagan sila. Kasi ito, recondition to. Pag magka-problema na isang buwan or nasunog, so problema na nila yun kasi nag-overloading sila or na-load sa isang channel yung lahat ng speaker. So pero wala pa naman ganun nangyari sa akin, mga lods, ano. So kasi tinuturuan ko yung customer ko kung paano yung tamang loading ng ating amplifier. Kasi nga kunyari ito, kung naka-R ka, so dito ka din sa dulo maglagay ng isang speaker, dito din sa L, yung isa sa R, yung iba kasi RL, tapos yung iba RR. So kasi pag hindi tumutunog, lalo na pag hindi ito nagpa-function itong tuner na itong selector ng speaker, ang ginagawa ng minsan ng customer, ayun, saksak doon lahat sa isang channel. So kaya ayun, overload ang labas pag ganun, hindi na covered sa ating yun. So magbabayad na sila doon, additional payment na yun, no? Kasi nga pambili natin ng pesang nasunog. So iyan lang. At ito, continue tayo. So marami pa pala itong mga terminal port na tantanan natin ng mga bagong So ayan. Yan, continue tayo, mga lods. Natapos na natin i-recondition yung tone control. So ayan, bagong tanim lahat. So ayan yung mga capacitor natin. Bago na din yan lahat, potentiometer. So ayan, ito bago na din yung mga terminal. So hindi na lugi sa 2.5. Ako pa yung lugi dito. So ayan, makain naman yung washer ko dyan. So subukan mo na gawin yung ginagawa ko, saka sa video natin.
So yung sa atin ay balik lang sa customer yung magandang serbisyo. So ayan, pati mga capacitor lahat yan bago, kasi yung sa kanya is kalawang na talaga lahat. So yan yung capacitor natin. So original lahat ng capacitor na yan. Iyan, dito tapos na din natin yung ginawa. So budas nyo na naman ulit. So ito, papalitan natin din natin to ngayon. So ito na yung ano natin in order, dumating na. Buti mabilis lang dumating. Bilis na kasi maubos yan. So ito, continue tayo doon sa ating main amp. Eto mga lods, at natapos na nating taniman. So ayan, kompleto na ng parts. Yun oh. So ayan, brand new na naman ulit. So ito 5 watts na nilagay natin dito na 100 ohms oh. Kasi yun sa kanya is 3 watts lang. So yun. Salpak na natin na makapag-audio test na tayo at makapag-continue na naman tayo sa ibang amplifier. So sunod to power amp. Galing Pagadian din ano. So Pagadian City. So ayan, salpak na natin na makapag-audio test na tayo. So palitan natin ng bagong ano pala, yung ano, terminal ng speaker. Yung sa kanya kasi is kalawang na talaga. Pangit na tignan. Salpak na natin. So ito pala yung ano natin din ano, bagong epoxy na. Ay, may kulang pa pala oh. Ano ko muna mga lods, ayusin ko muna. Pause ko lang yung video natin. Epoxy ko lang siya saglit. Ito may kulang pa pala oh. Kulang pa ng lock. So ito na. So yun oh. Hindi talaga natin kasi nalinis yung kalawang sa ano, kasi hindi na matanggal mga lods, yung lumikit na sa plastic. Rooks lang. Importante dyan, bago yung mga potentiometer. So ito, nadikit na natin yung tone control. So yun o. So ito na, main amp na tayo. Resolve natin ulit. So bypass ko na tong ano niya, pinaka selector ng speaker, kasi may problema na din yung ano niya, selector. Ito. So baka nagustuhan yung video natin mga lods, huwag kalimutang i-like at yung mga hindi pa nakasubscribe dyan at pasubscribe na. Yung mga silent viewer ko dyan, yung mga suki ko na dyan, yung mga newbie or mga bagong pasok sa channel natin, thank you ano. So huwag kalimutang ano, bago lisanin yung ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. So at pa-like na din ng ating mga video ano. So sana okay na agad to, wala na ibang problema. So yung next natin i-repair isang ano, ano bang power amp yun? Yung ano ata, Kiki na ano, yung same sa mga Tusundra din at saka yung Yamaha, yung pinagkopyahan nila yung Yamaha. So mamaya makikita ninyo. Pag i-share na natin sa inyo no. So
So bago na lahat ng sakit at ayan. Ayan. Lagay na natin. So screw natin. Ano na pa? Ano tumba pala? Yung ano yun. Oh, yung ano pala. Speaker terminal din. Ito yung ano sa baba, yung sa suran. Yung ating chat sa atin. Scam tayo, muhon yung pinadala. So na ano pa rin natin yung ano, na return lang natin. Kawawa yung seller, ninakaw ng ano, ng courier. Yung kanilang pinadala sa atin. Inubo si Maki. So ayan yun, medyo mataas yung video natin mga lods, ano. Ay ano talaga yung binidyo pa natin to, kahit pwede naman sana i-shortcut. Sibultay natin.
Yan. Ayan. Testing natin kung mag-click yung relay. Sanahin lang na natin. Pinost ko lang yung video natin para hindi masyado mahaba. Series valve muna tayo para in case may mali tayo sa wiring dyan. Ayan, hindi masusunog yung amplifier natin. Hindi tayo masisipakan ng mga parts. Yun, power natin. Di ko parang walang power ah. So walang ang power mga lods. Check natin yung fuse nito. Yung epoxy natin matanggal. Oh, yan, grabing kalawa. Basa talaga to. Ilang ampere ba to? 5A. Kalawang din yung ano niya, linisan ko muna. So may problem tayo mga lods, parang sira yung transformer. Nako. Okay na sana. So tester natin. Papakita ko sa inyo na may supply yung ating transformer. So tester natin. Yan. Merong pumapasok na 220 sa ating transformer pero walang power. So it means patay ang primary nito. Ayun oh. So meron tayong 225. So tegok ang primary nito. So wala talaga siya. Ayun oh. So wala tayong magawa. Palitan ng transformer. Kasi hindi kasi siya pure copper mga lods yung transformer niya. Siguro yung pagkabasa nito kasi marami na akong na-open yung nabasa na yung transformer na nabasa ano. Yung dito sa pinaka primary nagputi-puti. Yung parang yung parang puti na pulbos kung saan yung dugtungan. Kaya ayun, nasisira kaya ayun, putol no. So, ang gagawin natin dito, tignan ko na lang kung meron akong ganitong transformer. Kahit hindi na concert, basta same lang yung voltahe. So ayun, continue na lang tayo. Hanapan ko muna ng transformer. So ayun mga lods, update tayo sa ating concert. So ito yung transformer niya nasira. Sunog, sira, hindi naman sunog, nasira lang talaga to, naputol to sa loob. So hindi natin palitan yan. So hindi natin i-repair. So ito na, nagpalit lang tayo ng ibang transformer. So may extra pa in case magdagdag ng Bluetooth USB ay pwede pa, may extra pang supply. So ito, testing na natin para alam natin. So mamaya natin lagyan ng knob pagka nakita natin success no, or tumutunog na siya. So power natin kung may power na ba. Ayun, meron na. Tignan natin yung relay.
Ayun, nag-click yung relay. Yun nga lang, bumibitaw siya mga lods. So, test natin ulit. So, ayun. Okay naman. Hindi na bumitaw. So, testing natin. Mag-bias muna tayo para malaman natin if sure na tayo. So, ito. Mag-bias tayo. So, nakalagay tayo sa 20 DC. So, ito. Sa positive side muna tayo. So, yan. Meron tayong 0.4. So, it means okay. Sa negative side, so 0.5 at unbalance. Ayun, nag-click yung ano, oh. Dito 0.3, mababa yung ano niya. Oh, 0.5. Nawawala. Makikita niyo mga lods, oh, nawawala-wala. Nag-click na naman yung relay. So may problem pa. So check natin dito. Oops. Meron naman tayong supply na 66 BDC from negative to positive. So 68 equivalent to 69, kabila. Meron naman. So check natin kung may umiinit. Wala naman. Check natin ulit ang bias. Point 4. Point 4. Umiinit to, oh. Ito na channel, umiinit siya kahit wala pa tayong nakaload na ano. Pero yung bias niya, yan, umiinit yung transistor natin. Try nga natin lagyan ng speaker, baka humming. Kasi yung bias niya, mag-bias muna tayo lahat. Ayan, may 0.4 naman. Yun, kaso nga lang yung relay niya, patay sindi. So, 0.3. Unbalance yung mga ano niya. Dito. So, nag-0 ito, oh. Meron, 0.4. Nandito. Positive side. Ayun. 0.4. Kaso mainit na yung heatsink natin. Check natin. Check muna natin baka yung may nagkadikit na line ano. Umiinit na yung ating heatsink. Check natin. So baka nagustuhan yung video natin mga lods, na huwag kalimutang i-like. So ganyan talaga, hindi tayo perfecto. Minsan talaga ay may mga line or nagkadikitan na ano, no. Check natin. Mag-resistance muna tayo. Check natin yung resistance ng ating final driver.
So, linisan lang natin ito mamaya. So, check resistance tayo. Hayaan nyo na mahaba yung video natin mga lods, at least ay detalyado. So, ayan, nung tinanggal natin yung tone control, walang supply yung tone control, ay hindi na namamatay yung ano natin mga lods. Wait lang. Ganyan. So, okay naman yun yung bias niya, 0.5 naman. Ito dito sa kanyang ano, bias transistor. So, ayan, balance naman siya. 0.5. Then sa kanyang final driver, nasa tone control ata ang problema, 0.5 din. 2.5 0.5. Oops. Ayan. 0.5. Then yung output natin ay 0.3. 0.3. Dito naman sa kabila, positive side, sa positive side muna tayo. 0.3. 0.3. Balance naman siya. Sa negative side, yan 0.3. 0.3. Pag may tone control yan, tataas yan siya ng 0.4, 0.5. Depende sa ano. Kasi wala pang tone control. Wala pang audio signal na pumapasok sa ating output transistor. So, normal naman siya. So, dito tayo mag-focus sa ano natin, sa ating tone control. Check natin yung supply. If meron, present ba? Ito, regulator na to. So, 16. So, it means 8.1. Tapos 7.28. So meron naman. So balik natin. Okay lang yung board, walang problema. Normal lang yung bias niya. May ano pala, may nakaharang pala sa camera natin. Sorry, hindi ko napansin. So ayan, okay siya mga lods. Baka nasobra na siguro sa higpit ko doon. Okay naman yung tone control niya, wala namang problema. So ayan, nagkiklik naman yung relay. Tama naman yung delay niya. Wala naman siyang DC out. Okay, check natin. Siguro nalinisan, nung nalinisan natin, nawala na yung ano niya. Baka may mga ano lang nakahawak-hawak na maliliit na ano. So ayan. Kita ba? Ay, naka-hold pala tayo. Wait, sorry. Ganyan. Para kita. So ayan, wala naman siyang DC out. So, goods na goods naman. So, ayan, 0.3. 0.3. So, ingay si Maki. Di ba ano? Yun, 0.3.
So 0.3 yung ano ng original na concert, 0.3 yung kanyang bias. 0.3, 0.4. Pag may audio na to, magiging 0.4 to ano. So maingay si Maki. Ayan, 0.3. Sa negative side, 0.3. 0.3. So dapat balance talaga mga lods, kasi pag hindi yan balance, hanapin nyo na naman yan, baka may pyesa pa na ano or change value, no. Ayan, 0.3. So ayan, balance na balance. So ayan, continue tayo at lagyan ko muna ng mga audio at saka speaker. Mga lods, update tayo at ito at naibalik na din natin yung mga knob nya. So ayan, pinalitan ko yung mga ano, itong mga to, yung mga wire nya. Kasi nga ay yung mga wire nya, kasi nga yung kinalawang na, no, medyo mahina yung isang channel, kaya yun okay na siya. Pati yung dito sa pinaka, no, ito, yun, pinalitan ko din ng wire, kasi yung pinakasakit nya kinalawang na, no, pati dito di kasi balance yung tunog. So yung pinalitan ko, okay naman siya. Gawa nga nung kinalawang yung mga sakit nya, no. Basa talaga to kasi nga nasira nga yung transformer nya eh. So ito, audio test na natin. Plug natin, sana yun. Plug na natin. Nagawa pa rin natin kahit pa paano. Naibalik pa rin natin sa dating kondisyon. Ayun, oh. Ito yung sa mic, pinalitan din natin yung ito. Pinalawang, di ko napansin. Pati ano. So balance na ito. Yan, o. Oops, may nag-chat. Ayun, wala na naman, oh. Dito, oh. Dito malakas, oh. Yun, ano yung ano natin, relay. Pati ito, oh. Ayan, oh. Ito. Ganun din. Nalinisan ko na to. Dami talagang sira nito. Halos lahat na sira na. Dito. Wait lang, maluwang pala. Ito, may tumawag, naputol yung ano natin. Ito, naayos ko ulit, hinigpitan ko ulit. Kasi nga ay pinalitan natin ng ano, galing din sa ibang ano. Ito, power na natin. Yun, nag-click na yung relay. Yan, oh. Balance na. Ayan. So, hindi na siya nawawala. DJ Wowie Remix.
2010 model pa pala ang amplifier na to. Ayan o, 2010. So, ayan, sana gusto niyo yung video natin mga lods, ano? So, huwag kalimutan i-like ang ating video mga lods. So, yung mga, yun lang, shoutout sa inyo lahat dyan. Itatap ko lang yung mga pangalan ninyo. So, shoutout sa inyo lahat dyan. Sa aking mga idol dyan. Nagko-comment sa first video natin. So, tatap ko na lang yung mga pangalan nyo. So, yun, shoutout sa inyo lahat. DJ Huawei Remix. So ayun, hanggang dito na yung video natin mga lods. So daan naman na tayo sa ibang amplifier na to. At next na naman tayo sa next amplifier na naman, upgrade. So ayan. So thanks for watching mga lods. At magandang buhay. Bye bye.